Uhuli na ng MMDA mga motoristang lalabag sa yellow lanes na inilagay sa elliptical road sa Quezon City. Pero dry run pa lang yan ngayong araw. May unang balita si Bam Alegre live. Bam? Again, good morning. Narito nga tayo sa elliptical road sa tabi ng Quezon Memorial Circle at kasama rin natin si ASEC Celine Pialago ng MMDA para ipaliwanag sa atin yung mga policy changes dito. Good morning, ma'am. Ano po yung kailangan paghandaan ng mga motorista dito sa elliptical road? Good morning, Sir Bam. So, nakikita naman ho natin itong Quezon City Memorial Circle. Umaabot ho ng 200,000 vehicles ang dumadaan dito na daily basis. So, sir, doon tayo mag-umpisa tayo doon sa may Kalayaan Avenue at saka even before Kalayaan Avenue. Sobrang lawak nung lane, 9 to 10, dahil wala naman hong construction ongoing. Then, if you're reaching Commonwealth, from 9 to 10, magda-down to 7. Pag nag-down to 7 po yan, tendency, yung mga motorista, they swerve from the innermost to rightmost or rightmost to innermost. So, ang gagawin ho dito pa lang po sa may Kalayaan stretch, magkakaroon tayo ng mga road markings. Road markings kung saan po mapapakita na kailangan mag-merge yung traffic from there. And after merging the traffic, they have to stay on their lane. Yun ho yung magiging policy natin, stay on your lane policy. No, hindi pa po yun yung tawag. Pero now, as we start our dry run, in terms of counting yung mga bilang ho ng mga pasaway na motorista, yung bilang ho ng mga mahilig mag-sudden change of lane, yung bilang po ng mga mahilig mag-swerve, doon ho tayo magsisimula. So, ngayon, lahat po ng motorista are now advised to practice, to stay on their lane. You follow the curve. Yun ho kasi yung sakit sa rotonda na nagiging bottleneck siya nung ilang mga entry points, Visayas, North Ave, dahil ho yung ilang mga motorista, they keep on changing lanes. So they have to stay on their lane. What would be the fine? We will use the yellow lane policy. Pag sinabi po kasing yellow lane, sir, pag solid yellow lane yan, bawal kang lumabas. Pero if it's broken yellow lane, then pwede kang kumanan, pwede kang mag-change of lane. So, we will use that road markings. Now, as early as today, we have to inform the public of that changes. So, masanay na sila kasi yellow lane violation is 1,000 pesos. Mabigat. So, yung info drive po natin, we have to start today. So, dry run today, when can we expect yung actual implementation? Inaantay lang kami, sir, no? Yung EEI kasi, i-occupy na nila yung other lanes. Para ho, yun na yung final occupation ng mga lanes na kailangan nila. Para ho yung road markings natin, magbabago po yan. Then susundin lang ho ng mga motorista yung lane nila. You follow your lane bago po kayo umabot ito sa may Commonwealth kung saan ho may construction. From kung saan ho kayo galing, from your entry point, magkakaroon na ho ng lane marking na nakalagay road merging traffic. So you have to merge with other lane and isa-isa lang ho. Maglalagay din ho tayo ng mga road markings. Now, wala nang palusot with our early info drive. So pag natapos ho ito, then we will implement it. Magiging yellow lane policy ho yung mga motorista. Doon ho natin ibabase magiging fine nila. Kasi sir, kung disregarding traffic signs lang, masyadong mababa. That's just 150 pesos. So bakit napiling i-target yung mga biglang nag-change ng lanes, yung mga swerving? Ano ba nakikita yung risk dito sa lugar? Yes sir, kaya ngayon ipapakita namin yung figures, no? Yung simula ng dry run today. Magbibilang kami ng mga bilang ng mga motoristang from innermost nagka-cut, diretso yan sir, magda-diagonal yan. Because number one, nagkukos po talaga ng traffic itong Quezon City Memorial Circle. Pag bumuntot po yung traffic sa Kalayaan, maapektuhan si East Ave. Pag bumuntot po yung traffic sa North Ave, maapektuhan po yung EDSA. Alam niyo po yun, sobrang importante ng QC Circle. So now, kailangan ho yung mga motorista dito masanay na to stay on their lane. So if you want to change, syempre sir, lalabas ka, no? You came from here, you do it one by one. You do it one by one. Sa mga accidents din, para mabawasan ba? Madalas. Yes sir, kaya ho, nakita nyo, nauna naman ho yung yellow lane para sa mga pampublikong sasakyan. Dahil sila naman ho yung mas prone doon. Pero now, we will put lanes po ng yellow sa lahat po ng lanes. So they have to stay on their lane. So wrapping up, yung meron tayo rito napipintong pagsasara ng lane sa Quezon Memorial Circle. Construction to, ito for MRT7 ba? So merong pang isasara ho ang EEI anytime. Then kailangan ho nating ma-finalize yung road markings. Info drive lang po ito para humalaman nila na anytime soon, pag ito ho ay na-paint ng yellow lane markings, dapat ho magstay na sila sa lane nila. At pag nag-violate ho sila, 1,000 na multa ho ang nag-aabang po sa kanila. Okay. So Igan, si ASEC Celine Pialago ng MMDA. Para sa mga napipintong mga pagbabago dito sa Quezon Memorial Circle. Igan? Maraming salamat, Bam Alegre.